Alright, good day mga lods. Yan, so may nanalo na, no? Yan, so nakapili na tayo ng ECU mga lods. So, ang una kong choice ECU remap. Pero salamat nga pala sa mga nag-recommend na wag na lang mag-ECU remap. Yung programmable ECU na lang yung pinili ko. Thank you dun sa mga nagsabi na sayang naman yung stock, bili na lang ng aftermarket na ECU. Bale, naka-order na ako at napili ko nga palang ECU mga lods ay yung Pitts bike na programmable ECU. Ganito yung kinuha ko mga lods. Hindi ko maipakita yung mismong order ko kasi ginagamit ko yung cellphone na pinag-orderan ko. Ayan, so ganito yun. Pitts bike na Racing ECU Super Pro version 4 na fully programmable mga lods. Yan, dito rin ako mismo sa seller na to bumili. Check nyo na lang kung gusto nyo bumili. Nakamura din ako dyan kasi meron akong voucher mga lods. Buti na lang may voucher tayo at saka free shipping. Okay, so i-unbox na lang natin yung pagdating ng ECU mga lods. Right, let's go! Alright mga lods, yan, so sa wakas dumating na rin yung pinakahintay kong ECU na in-order ko. Yan, so i-unbox natin, samahan nyo ako, titignan natin kung ano yung mga laman. Sana hindi ba to, no? Yan, so ito na siya. Bato, Tanex! ulit. Ito na siya mga lods. Bato, Tanex! Wala. May natumayming si Tanex. Ayan, so ito na siya mga lods. All the way from Mindanao to mga lods, no? So, may ilang araw din. Hindi ko lang, 2 days, 3 days. Hindi ko lang matandaan. Basta all the way from Mindanao to mga lods. Ano ginagawa ko? Kasi kaya medyo makulit tong bulinggit ko eh. Yan, so i-unbox natin to mga lods. Titignan natin yung laman nito. Hindi ba tayo na-scam? Huwag naman sana. Ang tagal nating inantay to eh. Ano nga pala mga lods, ang budget ko talaga pang remap lang talaga mga lods. Tapos yun nga, dinagdagan ng utol ko yung pa-remap ko para maka-avail nito. So programmable ECU na siya. Yan, so ito napili ko, Pitts bike. Isa siya sa pinakamurang programmable ECU mga lods, version 4 na ECU. So salamat nga pala kay Utol, kay Roldan yan. Salamat tol, no? Yan, unbox na natin mga lods. Ayos. Safe na safe. Huwag lang sana bato yung laman. Ito siya mga lods. Pang Raider 150 Fi. Hello baby. Ayan. Kalagay dyan naman dyan. Adjustable na ECU. Basta natin. Ano yung mga laman nito. So far wala namang damage dito sa lagayan niya. Ayan siya. May takip lang. Tapos ito na yon. Ayan. Ito may CD. Alam ko ito yung pinaka-application kung saan mo siya i-tune. Yung Pitts bike application mismo. Tabi muna natin. Tapos naka-bubble wrap to. Ito na yung mismong ECU mga lods. Yan siya. Dito sa mismong ECU, wala siya nakalagay na version 4. I suggest na sana lagyan din nila ng version para determine kung anong version yung Pitts bike na to. Pero version 4 siya. Ito yung pinaka socket na stock natin na socket. Tapos ito, dito nilalagay yung kanyang tuning cable na papuntang laptop, tsaka yung mode selector. Ayan, dito rin kinakabit yan. Ayan. Ito yung kanyang tuning cable mga lods. Ayan, meron siyang kabitan. Kino-connect dun sa ECU. Tapos, ito naman yung USB papuntang laptop. Alam ko pwede rin naman sa desktop eh. Alam ko pwede rin nare-read din to sa PC. Pero, syempre, mas yung laptop kasi compact na. Pero pang isa, ito, yan, balot na balot din ang bubble wrap. Ito naman yung mode selector mga lods. Alam ko yung version 5 may remote yun eh. Pero mas prefer ko tong version 4. Ito yung kanyang connector din papunta dun sa ECU. Tapos itong selector mode na to meron siyang 4 modes. Yan sa ECU na to may 4 modes siya mga lods. Bukod doon wala na. Nag-chat pa ako dun sa seller na pahingin ng sticker, di ako binigyan. Okay lang. Bahala siya, di ko siya marirecommend. Okay, so far napakakinis ng dumating na unit sa akin, no? Halatang di pa siya nasasalpak, wala pang mga galos-galos, mukhang bago talaga, textured, parang matte finish.
Tapos itong kanyang case ay aluminum. Yan, halata naman, mabigat, alloy. May mga screws dito. Yan, so yun lang yung tatak niya. Pitch bike na logo, yung pangalan, tapos yung kanyang tawag dito, anong pang unit. Yan, so okay na. At nagkaroon na rin tayo ng adjustable ECU mga lods na. So thank you kay Utol Roldan. ECU remap, naging programmable ECU pa. Ayun, so next video natin mga lods, ikakabit na natin tong pitch bike ECU natin na version 4 Super Pro. Kasi ngayon, wala pa akong laptop na hawak. Nangiram muna ko kay Gaspol Motovlog sa kanyang girlfriend. Gaspol, baka naman. Kaya pala, pitch bike, baka naman. Kahit na clutch spring na. Titignan ko kung may re-recommend ko ba to sa inyo mga lods. Pero for sure, okay naman to kasi ang daming gumagamit nito sa parting Mindanao mga lods. At saka isa to sa pinaka affordable na programmable mga lods. Tapos meron pa siyang 4 modes ng maps, 4 mappings kumbaga. Tapos ito, pwede rin siyang i-plug and play kasi meron na tong free maps na 4. Yun, tapos ang nagustuhan ko rito mga lods, ito yung kanyang mode selector, di ba? Pakaayos. Pindutin mo lang kung gusto mo ng racing, halimbawa nakatune ka sa pipe mo pang daily use, pang racing, yan, kung anong uri ng pipe ang gamit mo. Halimbawa sa number 1 yung stock pipe, number 2 sa Gen 1 pipe, number 3 power pipe, number 4 yung open pipe. May mode selector lang. Okay na okay, di ba? By the way mga lads, hindi to sponsored. Natutuwa lang talaga ako dito sa specs ng ECU na to. Goods na to para sa akin. So, hindi naman ako sasali sa mga motor show. Ang purpose ko lang naman mawala yung pugak sa mga gagamitin kong pipe, mapa power pipe man, stock pipes or open pipe. Ito ko mawala yung pugak. Adjustable ECU naman siya. Kaya pwede ko siyang ipatune mga lads. Pero sa ngayon, ayusin ko muna yung elbow nito at saka yung gagamitin kong pipe. Yes, so hanggang dito na lang mga lads, no? Salamat nga pala sa mga supportan ninyo mga lods, no? Kay Utol, thank you tol. Sa mga hindi pa nakasubscribe mga lods, subscribe naman guys sa channel natin, no? Tapos paki-follow naman yung Facebook page natin, Cambio Moto. Soon magiging active din ako doon sa Facebook page natin. Ayun, so ride safe sa lahat mga lods. Peace!